Isang concert ang pinangunahan ni Sylvia Latore para sa benefit ng Philippine Youth Symphonic Band. Hindi raw nagdalawang isip ang reyna ng Kundiman na bumalik sa bansa para makatulong sa mga kabataang musikero. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Balik entablado si Sylvia Latore para sa benefit concert ng Philippine Youth Symphonic Band sa Cultural Center of the Philippines. Pinamagatan itong laro at Child's Play at CCP. Inawit ng tinaguriang reyna ng Kundiman ang tatlo sa kanyang daan-daang hit songs noon. Nanilapatan naman ng modernong areglo ng mga kabataang miyembro ng PYSB. Nakipagsabayan din siya sa mga mas batang mga awit sa isang pamaskong kanta. Sumisilok-silok ang malundo sasabihin. Tuwang-tuwa naman ang mga nanood, lalo't nabigyan ng bagong atake ang mga Philippine folk songs ng isang bandang binubuo ng mga kabataan. The fact that it's all Pinoy songs, nakakatuwa. Sa panahon ni na Justin Bieber at Taylor Swift, maganda na may ganitong effort tayo na para bigyang bagong buhay yung mga folk songs natin. So young and so talented, and I see that a beautiful future for our country is assured. Proud din ang mga kaanak ng tinaguriang reyna ng Kundiman. This was so exciting. It was a beautiful performance. I'm so proud of my mom. I'd like to sing with her. I'd like to perform with her. Nasa Amerika na si Sylvia pero sinadya niyang bumalik sa Pilipinas para sa concert na ito. At kahit kagagaling lang sa sakit, sinikap niyang kumanta. I did it for a very good cause kasi itong concert na ito para matulungan ang mga batang talented na gustong mag-aral more about music. The basic step is musical education for the livelihood of the Philippine Youth Symphonic Band. So the kids in the band being trained in music for livelihood. Ilan pa sa mga personalidad na nanood ay sina Senator Bongbong Marcos, Tessa Prieto Valdez at Mother Lily Monteverde. Kasabay ng concert, may auction din ng mga pambatang upuan sa lobby ng CCP. Ang malilikom na pondo mapupunta rin para sa training ng PYSB. Masayang-masaya po kami sa opportunity na binigay po sa amin at nakapagtanghal po kami sa Cultural Center of the Philippines. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Bravo! Hindi mabakada si Marian Rivera sa dami ng kanyang projects. Kabilang na ang pag-guest niya sa Christmas serye ni Jillian Ward. Dahil din sa kanyang hectic sked, malamang daw ay hindi na makasama si Marian kay Ding Dong Dantes sa pagdalo sa Asian TV Awards sa Singapore. Yan ang chika ni Lars Santiago. Masaya ang cast, staff at crew ng Super Inday and the Golden Bibe nang mag-last shooting day sila nitong weekend. Sabi ng bidang si Marian Rivera, hindi raw nila akalaing matatapos agad ang shooting dahil late na silang nakapagsimula. Ipinagmamalaki rin ng aktres na dito muling nabuo ang team-up nila ng child star na si Buboy Villar. Sa mga telefantasya niya na Jezebel at Darna, si Buboy ang kanyang sidekick. Kasi mas lalo kaming nagkaroon ng something ni Buboy na hindi ko din na-expect. Siguro ang dami niya din kasi na-experience sa iba-ibang taping niya. So dito, marami na siyang baon eh. Nagugulat ako minsan kasi nagpa-punchline siya tapos iba yung sinasabi niya kaysa dati. Kahit nakatapos na ng isang pelikula, hindi pa rin makakapagpahinga si Marian dahil sa dami ng proyektong nakalinyang gawin. Kasi gagawin ko din Temptation Island tapos by next month gagawin ko na si Amaya. Kasi baka umeri na kami sa Feb. Dahil din sa dami ng trabaho, baka hindi makasama si Marian sa boyfriend na si Ding Dong Dantes para dumalo sa Asian TV Awards sa Singapore kung saan nominated si Dong bilang Best Drama Actor. Kahit naman nasaan akong lupalop, kahit hindi kami magkasama, nandito naman ako para sa kanya. Nagsimula ng mag-taping si Marian para sa isang linggong guesting niya sa Jillian na Mamas Ko Po. Excited si Marian dahil first time nilang magkakatrabaho ni Jillian. Nasa Cebu kami noon, nag-Davao kami, kasama namin siya eh. So nakabandi ko na siya kahit papano. Sobrang kulit at sobrang cute. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's the hottest in showbiz. Ako po yung kapuso, Pia Guanyo. I'll see you tomorrow. Mel, Mike?
Salamat, Pia. Diyan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 25 araw na lamang. Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.